He sent letters to all his provinces. Each letter was written in the language of the province to which it was sent, and it is said that husbands should have complete control over their wives and children. Esther chapter 1 verse 22 CEV. Blessed everyone and welcome to our live stream. Again, this is your brother in Christ, Jose Roniboy Perez Cariaga. Muli na naman pong bumabate sa lahat-lahat ng mga kapatiran natin sa ang sulok man kayo ng mundo naruroon, anong oras man niyo panunuorin ang broadcast na ito, anong araw, ang pagpapala ng dakilang Diyos ang sana ay suma sa atin. Maniniwala ba kayo na ang Biblia ay the Word of God? Pero sa the Word of God na yan, may isang aklat doon na walang binanggit, ni hindi nga nag-insinuate, ni hindi nga nabanggit yung salitang God or Lord sa kanyang mga chapters. And we'll be dealing with that ngayong umaga. So alam na po natin anong ating pag-uusapan. A Few Good Men, Part 21. At ito nga po ay ang siguro unahin natin will be the subordination of women. Old music na sa ilan, paulit-ulit. Or alam na natin kaagad-agad, paulit-ulit na lang itong subordination of women na prevailing and pervading practice sa mga churches or sa mga patriarchal society. Dahil sa mga laws, mga batas na nagawa, dahan-dahan po natin mamaya ng kauntian, sa mga tradition, nakasanayan, and early civilization influences. Makikita natin through history na talaga namang ang mga binabanggit, lalaki, and subordination nga lang ang mga kababaihan. At ang paniniwala natin sa subordination of women, yung pagpapasakop ng mga kababaihan or yung pagiging second-rate yata kung tutuusin, pero maraming mga aaway sa ating sasabihin nating second-rate citizen ng mga kababaihan. Kaya ang tanong ko lagi sa mga estudyante ko whenever I have time is that you have fought so hard to be recognized and to have this right sa inyong karapatan. Why destroy it now? Huwag niyo namang sisirain ngayon. And sabihin na natin ang diretsahan, ang subordination of women has been legalized, standardized, and it has taken a long way to be recognized or to alter that. And ang iba ngayon ay hindi pa nga kampante sasabihing equality and other things like that. So, patuloy po tayo sa ating pag-aaral. Sa mga churches, yung subordination of women talaga, ang tindi nito. Ang iba, dahil narinig lang sa iba na sasabihing women should be silent in all churches. Tapos pakantahin mo ng soprano, di ba? Soprano. Tapos lead role. Eh di may leadership yon. Or pagturuin mo, eh di may leadership din yon. Kaya nga, yung iba talaga hindi maintindihan yung ano ba ibig sabihin ng subordination of women? Ano ba ibig sabihin ng pagpapasakop ng mga kababaihan? Basta lang narinig niya, mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa. And then, the debate rages on. Sa Ephesians chapter 5 verse 22 kasi, ganito sinabi ni Apostol Pablo, using Jesus na example ng pagmamahal ng isang husband sa kanyang wife. Kaya sabi niya, wives, submit to your own husbands as to the Lord. Napaka-specific po niya, no? Napaka-powerful po niyan. Kaya ang ibang mga kalalakihan sa loob ng iglesia ay nagsasabing, tingnan mo, submission, pasakop. At ang mga kababaihan naman halos magprotesta ng, paano ka magpapasakop sa isang taong ganito? May kakilala ko noon na sasabihin niya talaga, kaya nga hindi ako nagpapasakop dito kay ganito. Kaya nga nanambahan siya doon sa hindi naniniwala si Kristo ay Diyos. Pero laging sasabihin pagka mga kapatiran ang kasama, maghuhos sa kanyang bahay at sasabihin siya ay isang kilalang leader o kilalang power sa loob ng iglesia. What a power! Di ba? And then, what an authority it is. Kung titingnan mo maigi, nung sabihin ni Pablo, submit to your own husbands as you submit to the Lord. Yung as,
is the same as, kagaya ng pagpapasakop mo sa Panginoon. Gayon ka rin magpasakop sa iyong asawa, sa iyong asawang lalaki. Kaya ang lalakas talaga ng loob ng mga kalalakihan sa loob ng iglesia na sasabihin sa kanilang mga asawa, pasakop, pasakop. Pero alam naman natin, siya nga ang ulo, ang asawa naman ang lieg. Or ang hindi magsabi, siya ang ulo, pero ang misis naman nagsasabing, kaya nga ako pasakop sa kanya eh. Kaya nga, hindi ako sunod-sunuran sa kanya. And then mag-iimbita ng mga kilalang manggagawa, kilalang ministro kuno sa iglesia, tapos nananambahan siya sa isang denominasyon o kulto na hindi naniniwalang si Kristo ay Diyos at ipagmamayabang pa niya na tama ang katuruan ng mga yon. Saan ka nakahanap ng ganung uring pag-iisip? Ano? And then, yung, kagaya ng sinabi natin, yung as to the Lord, kagaya how they submit themselves to the Lord, the same submission is expected of them, of the wives, to their husbands. Yan nga ang nasabi na natin, prevailing practice sa mga churches to this day. Kaya, kakatuwa yan, ano? Tapos maririnig naman natin yung iba, happy wife, happy life. Eh, paano yun? Okay. The next to that will just be yung patriarchal society. Dahil siguro nasanay tayo sa isang patriarchal society. Patri, yung ama, ang nasusunod sa isang pamilya. Pero sa mga itim, sasabihin ko na sa inyo, no, matriarchal, na big mama talaga sa mga itim, sa mga negro. Kung tutuusin, hindi sila sa tatay. Kasi ang mga tatay magkaminsan pabaya talaga eh. So sa isang patriarchal society, ang lalaki talaga, ayon sa batas, ayon sa canon law, ayon sa nasusulat sa Biblia, ayon sa feudal law, sa mga batas ng mga nag-aaring uri sa Roman law, sinasabi din, even in the English common law, sinasabi niya talaga na ang lalaki ang dapat may kontrol sa kanyang pamilya. At ito, ang tinatawag na coverture laws. Ibig sabihin, ng isang babae, hindi siya pwedeng makipag-transact ng business, mag-own ng mga bagay-bagay para sa kanyang sarili. Kung may asawa siyang lalaki, kailangan na insubordination, talaga pagpapasakop. Kung si babae lang kausap mo, hindi yon pinapayagan, pinapahintulutan. Kundi bagkos, kailangan makausap talaga yung lalaki, yung mister. Kaya nga, nagkaroon na ng mga pagbabago dito. Lumabas unang-una yung Married Women's Property Act. Sa ganung kaparaanan, ang mga kababaihan, mayroon silang karapatan sa binili nila. Dati-rati hindi pwedeng ipangalan sa mga kababaihan ang mga properties kasi coverture law. Ngayon naman, kabaliktaran. Halos lahat ng properties nakapangalan kay babae. Di ba? Yun ang practice. And nung 60s and 70s naman, lumabas na yung tinatawag natin na Women's Liberation Movement or yung Women's Lib na talaga namang nagsusumigaw, naghuhumiyaw sa tinatawag na equality. And dahil dito, andyan yung gender and development na ang iba, kung akala nila ay pang-aatake sa karapatan ng mga kalalakihan or pagpapababa sa karapatan ng mga kalalakihan, kundi nakikita natin is hindi lang sana equality, kundi yung tamang treatment para sa isa't isa. Alam niyo ba sa lahat ng mga ito, hindi ang women's liberation o women's lib ang nanguna dito noong 1960s and 1970s. Hindi, may nauna pa sa kanila. Ang prime mover talaga at trailblazer sa karapatan ng mga kababaihan or sa karapatan ng isang individual ay dili iba't si Queen Vashti. Kaya na nasabi ko, hindi mo mababasa ang salitang Diyos dito sa aklat na ito na nasusulat sa Esther. Sa buong aklat na yan, wala ka talaga makikitang salitang Diyos. Hindi nga
Hindi ko alam talaga kung paano ipaliwanag na nakapasok siya sa canon. Pero you can read between the lines that the presence of God is there. Okay? So, wag na tayo magpatumpik-tumpik. Puntahan natin si Queen Vashti ayon sa pagkakasulat nito sa unang kabanata ng Esther. At ito nga ang nilalaman. Si King Xerxes, sa iba, Ahasuerus ito eh. King Xerxes I, sinasabi nila. Matapos ang Babylonian, ito na ang Medo-Persians, the Mede and the Persians. Ito na yung apo ni Darius. Ano? King Xerxes of Persia lived in his capital city of Susa and ruled 127 provinces from India to Ethiopia. Vast, napakalaking teritoryo nito. Napakalaking imperyo nito. During the third year of his rule, Xerxes gave a big dinner for all his officials and officers. The governors and leaders of the provinces were also invited, and even the commanders of the Persian and Median armies came. So, nagsama-sama talaga sa loob ng kalahating taon, 6 na buwan, lavish ang party na to. Talagang gumastos, wala talagang ipinagkait. Araw-araw, Pasko o araw-araw, fiesta talaga itong ginawa ni Xerxes sa kanyang buong empire, buong imperyo. For 180 days, walang iba siyang ipinakita, KSP din tong emperador na to, no? He showed off his wealth. Sapat na nga yung magpapiesta ka ng 1 o 2 linggo eh. But this one is 180 days. Ang kanilang bukod tanging paraan ay ipakita talaga. Ipamukha sa lahat-lahat, ganito ako kayaman, ganito ako ka-powerful, ganito kalakas ang aking impluwensya, ganito ako katinding emperor. He showed his wealth. He spent a lot of money. Ginamit niya lahat-lahat ng pinanggalingan sa 127 provinces na yan. Ang lahat-lahat ng mga taxes na yon, ginastos niya para dito sa party na to. And impress his guests with the greatness of his kingdom. KSP talaga, no? Emperor ka na, ano pang i-impress mo? Emperor ka na, ano pa bang kulang sa iyo? Kundi pansin. And then, makikita natin yung susunod. King Xerxes soon gave another dinner. So, ang nauna will be an empire-wide party. The next one is, mas localized ito. He gave another dinner and invited everyone in the city. City-wide fellowship lang ito. Doon lang sa Susa. Lahat-lahat, sino man, mayaman, mahirap, anong katayo, anong man sa buhay, nasa laylayan ka man, or sino ka man, ito yung open house, yung kanyang palasyo, no matter who they are or who they were, and they were allowed to eat and drink that lasted for 7 days in the beautiful palace gardens. Ang iba nga sinasabi nilang doon, may mga tent na doon na tumira, ang iba muna for the next 1 week, the next 7 days. May isa tayong mapapansin pa. The area was so decorated with blue and white cotton curtains, tied back with purple linen cords that ran through silver rings fastened to marble columns. Couches of gold. Sipin mo na lang, no? Maupo ka sa upuang lantay ng ginto. Silver rested on pavement that had all kinds of designs made from costly bright-colored stones and marble and mother of pearl. Lahat-lahat talaga mahalaga. Ano kaya iisipin kung lahat ng uri ng tao ando doon, magnanakaw, o yung mga pulube, lahat-lahat, hindi kaya sila matitap na iuwi ko na nga lang to? Magsasharon na nga lang ako, pero isama kong bitbitin itong mga cup na to. Tingnan nyo maigi. The guests, lahat-lahat ha, walang pinipili. Mahirap, mayaman. Drank from gold cups. Nang bawat cup ay may kani-kanyang disenyo. And the king, or the emperor, was generous and said to them,
Drink all you want. Keep their cups full. Anong tawag nila sa tagay? Puno. Di ba? Keep their cups full. So, kung yung tagay is pakunti-kunti, nauna siya doon siya puno na tagay because it is written, keep their cups full. While the men were enjoying themselves, Queen Vashti gave the women a big dinner inside the royal palace. Why was that? Bakit hiwalay yung mga kalalakihan sa mga kababaihan? Because yan yung Persian custom na mahalay para sa isang babae na nandoon sa party ng mga kalalakihan. Na ayon sa mga biblical scholars ay hindi daw magandang tingnan at hindi daw kaugalian ng mga Persians ang pakikihalubilo ng mga kababaihan doon sa kung saan may mga kalalakihang nagkakasayahan. So, let's move on from that. Kung pagbabasihan natin ang paniniwala o mga sinulat ng mga biblical scholars. Ang nangyari nung ikapitong araw on the 7th day, King Xerxes was feeling happy because of so much wine. Nung lango na sa alak si Haring Xerxes, he asked his 7 personal servants or yung kanyang mga eunuch, yung kanyang mga kapon, Mihunam, Brista, Harbona, Bigta, Abagtha, Zithar, and Carcass, to bring Queen Vashti to him. May order. Inutusan niya ang kanyang mga eunuch, ang kanyang mga bating, na sinasabing, papuntahin niyo nga dito si Vashti, si Queen Vashti. The king wanted her to wear her crown and let his people and his officials see how beautiful she was. Ano na? Marami sa mga biblical scholars pa rin ang nagsasabing, nung sinabi daw ni King Xerxes na lumabas si Queen Vashti, ang kanyang kasuutan ay ang kanyang korona. Nothing more, nothing less. Kaya naman sa Targum, commentary din ito, sinasabi, idinagdag nila that the king wanted her to wear her crown, the king wanted her, at idinagdag yung salitang naked, ayon kay Adam Clark. So saan ka makahanap? Unang-una, hindi tanggap para sa kanilang kustombre ng isang babae kahalubilo ng mga lasing na lalaki. And this time, ang hari mismo gusto niyang gawin at ipagmalaki hindi lang ang kayamanan ng kanyang kaharian, hindi lang ang magagandang muebles, hindi lang ang magagandang gamit, utensils, at hindi lang magagandang mga bagay-bagay doon, kundi maging ang kagandahan ng kanyang reyna ay gusto niyang iparada sa lahat-lahat ng mga lasing na kanyang mga tao sa buong syudad, kasi ito ay isang citywide feasts. So lahat-lahat ng mga tao na nandoon, mga kalalakihan, galing sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa o galing sa nasa laylayan hanggang sa mahal na hari, gustong ipakita ni Xerxes the body of Queen Vashti, na magsusuot lang siya nothing but ang kanyang korona. Saan ka nakaisip ng ganon? The king's servant told Queen Vashti what he had said. Paulit-ulit nilang sinabi kay Vashti, utos po ng mahal na hari, utos po ng hari, lumabas daw po kayo na ang bukod tanging suot po ninyo ay ang inyong korona. Lumabas daw po kayo at iladlad ang inyong kagandahan sa harapan ng mga lasing na to, sa harapan ng mga lasing na mga taong ito. And she refused to go to him. Oo nga naman. Sino mang tao na nasa kanyang tamang frame of mind, hindi naman magpapakababa
na ganito, ilaladlad mo ang sarili mo sa lahat-lahat? At kung sino mang matino sana na asawa, ba't mo pababayaang makikita at mahuhubdan ang asawa mo at makikita ng lahat-lahat para lang makapagmayabang ka? At nung nangyari ito, this made him terribly angry. Andun yung word, ano? Talagang umusok yung ilong ni Xerxes nung pinahindian siya. When the queen refused to obey a direct order, nagalit talaga ang mahal na hari. Ang mahal na hari, may pa-victim effect pa, no? Sa galit niya, sabi niya, the king said to them, Queen Vashti refused to come to me. Akala ko ba, emperor ka, utos ng hari, hindi nababali. Lalo na kung emperor ka. Ang lahat ng sasabihin mo masusunod. Hindi mo na kailangan magtanong pa kung kani-kanino. Pero anong gusto niya mangyari? Di lalo pa niya ipinaalam, higit sa lahat-lahat, in-announce pa niya, kung may public address siguro noon, nag-mic pa siya. Ano gagawin ko? Inayawan ako ng Reyna ko na lumabas siya at ibilad ang kanyang kagandahan, nasuot lamang ang kanyang corona. So sorry mga sorry tropes o tropa pips. Queen Vashti refused to come to me when I sent my servants to her. What does the law say I should do about that? Anong dapat kong gawin? Siya na nga itong may kagagawan, ano? Siya pa magtatanong, anong dapat daw gawin? Law? What law? How about king? What about the law of decency? King, magpaka-decente ka naman. Mahal na hari, how about the law of morality? Na bawal mong ibaba. Na bawal mong hiyain, na bawal mong tanggalan ng karapatan ang isang individual. How about law of not exposing your wife to public shame, your honor, or your majesty for that matter? Di ba? And siya pa nga magtatanong, anong dapat kong gawin? Pa-victim pa siya, no? At ito, lalabas din yung mga sip-sip talaga. Then Memucan told the king and the officials, excuse me, hindi lang niya sinabi sa mahal na hari, ano? Kundi sa lahat ng mga opisyales na sinasabi niyang, Your Majesty, Queen Vashti has not only embarrassed you, galing ano? Mahal na hari, hindi lang po kayo hiniya ni Queen Vashti. Sulero pa tong Memucan na to. Ininsulto ka rin niya at ininsulto niya ang lahat ng iyong mga opisyalis, kasama ako. Wow! At hindi lang yan. Lahat ng mga nasa probinsya na mga lalaki, ininsulto ni Vashti kasi may batas na sinasabing ang mga babae pasakop sa kanilang mga asawang lalaki. Ang galing ni Memucan. Hindi ba naman talaga sip-sip lang tong taong ito, ano? At maraming mga ganyan ngayon. Sa halip na sabihin mo yung boss mo, boss, mali po yata yon. Mahal na hari, hindi ba nakakahiya na i-expose mo yung kahubdan ng misis mo? Mahal na hari, hindi po ba walang ganong pag-iisip ang isang sip-sip, ano? It sounds good. But is it right? Tama ba? Masarap pakinggan, pero tama ba? Tama ba na ibilad mo ang katawan ng asawa mo, ng kabiyak mo, so to speak? Ibilad mo sa kahihiyan ang katawan ng reyna ng buong kaharian. Sa mukha, sa mata ng lahat-lahat ng mga taong nakatira sa lungsod ng Susa. Wala nang nakaisip ng ganon. Anong naging sanhi? Una, pang-7 araw na nilang umiinom. Pangalawa, sinasabi siguro, sino ba makapagsasabi sa mahal na hari ng kontra sa kanyang paniniwala? So walang kaibigan talaga, kaya sip-sip lang talaga magsasabi, mahal na hari, tama.
Pinahiya ka niya, ininsulto pa niya ako. So, manari, parusahan natin 'to. Patuloy si Memucan. The women in the kingdom will hear about this. Ginawa mong publiko, ginawa mong public. Sabagay maraming ando doon, pero kung nanahimik lang siya, hindi naman siguro in-announce ni King Xerxes nung inutusan niya yung kanyang mga bating na sinasabing, kunin niyo si Vashti at pagsuotin niyo lang siya ng corona na wala siyang nahubot-hubad, tapos palakarin niyo dito para makita nilang lahat lang kagandahan niya kasi totoong maganda ang misis ko. Hindi naman siguro yung sinabi ng ganun kalakas, ano? Yet, here is the argument being presented by Memucan. Kapag ka narinig ng mga kababaihan ang mga ito, they will refuse to respect their husbands. Hindi na nila igagalang ang kanilang mga asawang lalaki. Nasaan ang paggalang? Sasabihin na nila kung ang mahal na reyna nga ay hindi sumunod sa kanyang asawang lalaki, kami pa. Tama din naman. Pero anong uring respeto? Gayong yung husband mismo ang nagdadala ng kahihiyan. Hindi ba't ang respect, salitang respeto, paggalang ay a two-way traffic? Hindi mo maididemand ang respect. Respect is given. At ang respeto, pagka ibinigay mo, babalik sa'yo. Pero sino ba na unang nag-disrespect? Tapos ito ngayon, magsasabi ka respect? Exposing the queen to shame and you call that respect? Nagkakaroon ka ba ng respeto sa sarili mo? Halimbawa, si Vashti, may respeto ba siya sa sarili niya matitira kung lahat-lahat nakita ang kanyang kahubdan? Tapos sasabihin mong walang mawawalan ng respeto ang mga asawa sa kanilang mga asawang lalaki? Sa halip na igalang ang napakatinding determinasyon at paninindigan ng mahal na reyna, ang sinabi pa, magiging daan po siya. Kasi kung hindi nga ginawa ni Vashti, tayo pa kaya? Kung hindi nga ginawa ng pinakamataas na babae, tayo pa kayang ordinaryong mga may bahay lang? Look who's talking. Look who's talking about respect. And to this day, may mga ganong uring tao magkaminsan, o maraming ganong tao sa panahon natin. Na naghahangad ng respeto, nagdidemand ng respeto, gayong mga walang galang. It's just like the pot calling the kettle black. Di ba? Kaya nga, ganun din, kahit na sa politika, no? May pamilya dati na tinatawag yung isang pamilya magnanakaw, gayong yung tatlong daliri pala, pabalik sa kanya, magnanakaw din pala mula history ng Pilipinas. Dalawang pamilya lang naman yung nag-aakusahan eh. Dalawang pamilya lang makikita natin. Yung isa, na unang nag-akusa na sinabing magnanakaw, ngayon lumalabas. Mas matindi pa pala magnakaw, yung sumunod na pamilya na naupo na dalawang termino pa. Ang nanay tsaka yung anak, magnanakaw din. At ang mga kamag-anak, magnanakaw din. Kaya who's calling victim mentality dito? Or ang nangyayari sa Sarsuela ngayon sa bayan natin, ano? Yung isa, bago mauwi itong political lesson, tuloy na lang po natin. Victim mentality. Ayaw, natatakot na hindi igalang, gayong ang punot dulo ay walang galang o hindi paggalang. At maaari sa mga kwentuhang makakarating, ang mababasa lang ay ito, that women need to respect their husbands, even when disrespected. Kasi gano'n naman talaga pabiktima, ano? Sila may gagagawan ng issue, tapos natatakot at hindi kukwento ang kabuuan ng issue. Pero kung alam lang nila na ang punot dulo nito ay
Ginusto ng hari na lumakad si Vashti na hubot-hubad, inayawan ni Vashti, kaya gagawa ka ngayon ng batas, sasabihin mong bawal talaga na hindi sumunod sa asawang lalaki. Hindi tama. Before this day is over, the wives of the officials of Persia and Media will find out what Queen Vashti has done. Ano ba ginawa niya? Hindi siya sumunod sa utos ng hari. And they will refuse to obey their husbands at magiging daan niya na hindi na rin sila susunod sa kanilang mga asawa. Ano ba ang naging dahilan na hindi siya sumunod? Ano ba kasi pinapagawa sa kanya na hindi niya sinunod? And they won't respect their husbands. Yes! Hindi naman talaga kagalang-galang yung gustong ipapagawa. That is disrespectful. That is degrading. And their husbands will be angry with them. Kung hindi sila mag-iisip talaga contextually, ito ginawa na ni Memucan na isang national security issue na sinasabing masisira po ang katahimikan, kapayapaan ng buong kaharian kapag hindi po natin na isabatas ito. This is chaos in the making. And ang kanilang sinisisi, ang root cause is Vashti's disobedience to the king. Hindi na nila nakikita na it was Xerxes' total disrespect to a person, to his wife, to the queen, na gusto niyang ibilad ang kanyang sarili, ang kanyang kahubdan sa lahat-lahat ng mga mamamayan ng Susa. Pa-victim effect. Kung titingnan natin maigi, Vashti's disobedience is not a submission issue, but a moral issue. Hindi po ito yung hindi pagsunod, kundi dapat is, ano ang tama? Tama ba na sumunod ka kahit na yung karapatan mo ay naaapakan? Tama ba na sumunod ka na kahit na alam mo ang konsensya mo ay naghuhumiyaw, nagpro-protesta ng sinasabing sobrang kahihiyan ito, degrading for human na ibilad ang aking katawan, degrading for somebody na kinakatawag mong majesty. Ibibilad ang kanyang katawan sa harapan ng mga lasing na mga tao sa buong lungsod. Vashti's disobedience ay nag-ugat dito na kailangang tumayo. Ano ang dapat? Ano ang tama? Ano man ang mangyari, ano man ang at stake, ano man magiging kapalit, kahit na magiging kapalit nito ay yung mawalan ka ng social standing, mawalan ka ng friends sa Facebook, mawalan ka ng lahat-lahat ng mga kaibigan, as long as tatayo ka for what is right, and then you will have your inner peace, you will have retained your human dignity and your pride, then you can be at peace with yourself. Hindi yung papuri na nanggagaling lang sa iba. Lose everything but not your dignity. Kaya titingnan natin maigi. Sa kalagitnaan natin at sa buhay natin, there will always be Ahasuerus or Xerxes. Meron at meron talaga mga ganitong uring mga tao. Mga taong mayayaman na, may kapangyarihan na, nagpa-power trip pa at the expense of others. Na kulang sa pansin, hindi pa ba sapat na ipakita mo ang power mo bilang nag-iisang hari sa 127 provinces? Bilang nag-iisang may-ari ng lahat-lahat ng mamahaling gamit? Bilang nag-iisang makapangyarihan sa lahat-lahat ng halos mundo na kilala at that time. At ngayon, gagawin mo pa na isang kaparaanan na pagpapakita na nasa sa iyo yung pinakamagandang nilalang at gusto mo pang ipakita sa iba. Power trip. Or mga taong nagiging alipin kapag ka languna sa alak. May mga kakilala tayong ganun, no? Pagka nakainom na, akala mo kung Superman, o akala mo kung sino na pagka nakainom. And then, kaya tuloy,
Ang katuruan ng iba is matinding pinagbabawal itong mga bagay na to, on which extreme to the other extreme naman. At sa kalagitnaan din natin, even sa panahon natin ngayon, may mga mimukan pa rin. Na mga mimukan na to ay hindi talaga nila sasabihin ano ang tama at mali. Ang gusto lang talaga gawin ng mga mimukan, ng mga KSP, ng mga sip-sip, ay anong gusto marinig na lang boss? Maliman ki hindi, basta manatili sila sa pwesto, basta yun ang gusto marinig kanilang boss. They will just flatter their bosses and protect their own interests. May mga taong ganyan. Pagkaprotektahan nila sarili ng interest, hindi magkukwento ng kabuuan yan, ang ikukwento lang, yun lang parte wherein they look good at hindi yung kabuuan ng kwento. And hopefully, there will always be Queen Vastis around us. Sana may mga queen, may mga individuals na kagaya pa ni Queen Vashti, na handa siyang ipagpalit ang kanyang katayuan sa kanyang dignity. Na handa siyang ipagpalit ang kanyang fame, pagkakakilanlan, katanyagan, kasikatan over morality para lang magkaroon ng inner peace, para lang magkaroon ng self-identity. I tip my hat to Queen Vashti. Si Queen Vashti, hindi lang ipinaglaban niya ang karapatan ng isang kababaihan, kundi ipinaglaban niya na anumang tama dapat ipaglaban, anuman ang mangyari, anuman ang kapalit. Sana mas nadami pa ang makagaya ni Queen Vashti. Again, this is your brother in Christ, Jose Roniboy Perez Cariaga. Sana maging makabuluhan ang buong sanlingkong ito. Maulan, pero sana maging makabuluhan pa rin. At sa pagpapala ng Diyos, peace.